Magandang gabi, Dok. Dok. Andito naman tayo sa ating subject na resilience. Last time, natapos na pong mag-report yung sa chapter 1 hanggang sa chapter 3. No? Chapter 1, the definition of failure, the seven types of failure and how to handle them. At yan po ay unang-una, dealing with a failure you couldn't prevent. Yan po ay tinalakay sa atin ni Chaplain Celeste. Then, dealing with a failure due to unrealistic expectations. Yun po ang sa akin po. Ayon pala sa'yo. So, Chaplain Faustino Yes, pala yun sa couldn't prevent. And unrealistic expectations. Then, ngayon po mga kapatid, tatalakayin natin ang dealing with failure due to lack of focus. Sino bang mga kulang dyan ng focus? Yung mga nakaranas ng kabiguan is because kulang ng focus. O sabi pa nga nila, ang daming pinupukusan. So, sa kadami ng pinupukusan ay na-defocus. So, habang ang iba ay gusto nila na katulad ng emphasis sa literature ministry, no? At hindi ina-encourage ang literature evangelist na may mga sidelines. Tama Kasi po. pag may mga sidelines ang literature evangelist ay mawawala siya sa focus. So, kailangan talaga doon lang sa literature ministry at wala na pong mga sidelines. Then, we have come to the problem ng katulad ng sa kadami-dami ng ating libro. So, hindi po mag-succeed ng maayos ang ating LE dahil ang dami namang aklat, wala ding focus. So, para maging successful sa LE, kailangan mag-focus at iyon po ang tinatawag na concentration sa isa lamang na aklat as a mastery. So, ang iba, focus lang sila sa Bible story. Ang iba, focus lang sila sa Alpha and Omega. Ang iba naman, focus lang sila sa healing wonders of herbs. So, para maging purposeful ang kanilang canvassing. Yan po ang mga issues. Ano ba talaga ang focus? Focus lang ba sa isang item? Focus lang ba sa isang departamento para ma-achieve ang success? Paano ang success ng isang assistant publishing director or ngayon assistant publishing ministry leader na? Paano siya makafocus? Ang dami din niyang hinahandle na mga literature evangelists. Bakit nagiging successful ang SM or ang Shoemart na dati nakafocus lang sa sapatos?
pero nag-open ng iba-ibang mga departamento. Pero naging successful man gihapon, naging successful pa rin naman ang operation ng Showmart. At ngayon naging multi-department ang Showmart. So, umipikto ba ang tinatawag na defocus or focus and defocus? Supposed to be the Showmart will focus only sa pagbibinta ng sapatos. Because when Henry C. opened the store, his singular vision, as what he said, was to sell 17 million shoes to the Filipinos at that time. 17 million shoes. Nakafocus po siya sa sapatos. Pero bakit nag-multi-department ang Showmart at naging successful? At ngayon, hindi na po siya multi-department, kundi multi-services na po ang ginawa ng SM. Hindi na lang po siya ang may-ari sa lahat ng mga ibinibinta sa SM. So, mayroon silang parinta or concession sa mga space, o abang mayroon silang sariling grocery or grocery store, department store, multi-department, tapos multi-services, at nag-open na naman dahil siguro naingat kay Manny Villar na napaka-successful ni Manny Villar sa real estate. Kaya nag-open din sila ng real estate. Then we have now the SMDC na ang SM ngayon ay developer na rin. Marami na rin silang mga projects, building projects, mga condominium, etc. So ano ba talaga ang focus? At sinasabi natin na huwag kang mag-multi dahil mawawalan ka ng focus. So focus or defocus, pakinggan natin ang ating reporter sa gabing ito para mapakinggan natin ang mga kabiguan na maaaring maranas ng isang tao dahil sa lack of focus. Ibigay natin ang panahon kay sino bang ang reporter ngayon sa lack of focus? Sir, ako po. Bursley Ramak. Sige po, si Sir Versley po. Siya po ay magre-report ng Hocus Pocus. Focus, focus. Sir Versley. Sir Versley, Dok, Yes po, Doc. itira mo na ang iyong Hocus Pocus. Sige po, Doc. Mag-share lang po na screen. Nakashare na. Share lang ba? Sige po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa mga classmate ko. Medyo kabahan po ako. Iba pala ang pakiramdam pagka ang mga classmate at least sinasabi ko yung nararamdaman ko. Sabi po dito, success is built from 1,000 failures. Nagiging successful daw ang isang tao sa dami ng mga nararanasan niyang failure. Pero mababawasan po natin ang pagkabigo kung mapagpapanagumpayan po natin yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo
yung aking pag sorry. Yan. Ito po yung dealing with the failure due to a lack of focus. Sabi po dito sa ating libro, dahil daw po sa kawalan ng focus, nagkakaroon po tayo. Ito daw po yung pinakamalaking problema na humahadlang para sa ikapagtatagumpay ng isang plano. Ang isang paraan daw para magkaroon o makapokus ang isang tao ating mga gustong marating. Habang marami daw po tayong gustong nais marating sa buhay, mas malaki yung posibilidad na hindi po tayo magtagumpay. May tatlong puntos po dito o panuntunan para maalis o mabawasan natin ang panib ng una po ay sacrifice is necessary. Ang sabi po dito, sacrificing less important goals will give you more power to work on the most crucial objective. Prioritize big life improvement like changing your diet, getting a better job, starting a business, or finding a life partner over less significant objective. Kailangan daw po nating mag-sacrifice. Hindi yung mga hindi kailangan at iprioridad ang pinaka-importante na gusto po nating marating. Parang po ihalimbawa ko po sa isang pamilya na may anak na gustong papag-aralin sa isang church school para hindi lamang po makakuha ng dekalidad na edukasyon, kundi para sila ay lalong mapalapit sa Diyos, ay kailangan nilang magsakripisyo. Pwedeng wag munang magpagawa ng magandang bahay, wag munang bumili ng sasakyan at kung ano-ano pang mga bagay na hindi naman na pwede pa namang ipagpaliban. Pangalawa po ay embrace boredom. It's exciting to set new goals or follow new strategies. Prioritize excitement over effectiveness. You'll only lose and possibly fail. Possibly fail. Sabi po dito. Kaya kung sa tingin po natin na ang ginagawa natin ay epektibo naman para yung gusto nating marating ay makamit natin, ituloy na daw po natin at huwag nang magpasimula ng panibago. Ini, maglisod na ka ani. Hari ba? Pangatlo po ay tear it down. Sabi po dito, it's starting your task. Consider which task can make other tasks irrelevant or easier. And do that one first. Resist the temptation to procrastinate by first doing the easiest task on your to-do list. Sabi po, kailangan daw po nating ilista at i-rank yung mga gusto nating gawin at pag-aralan kung ano ang mga dapat unahin. Baka naman po mayroon tayong gusto na hindi naman pala talaga kailangan o irrelevant doon sa gusto nating marating. Tanggalin na daw po yung irrelevant at unahin yung mga dapat na unahin. Baka naman po yung kailangan yung gagawin natin yung ibang nakalista ay pag ginawa natin ay kumbaga madaanan na magawa na rin yung mga nasa listahan natin.
Yung, Dako na po tayo dun sa quick recap. Sabi po dito, it's possible to reach key goals without sacrificing less significant. Ito po yung sinasabi na sacrifice natin yung mga hindi naman talaga kinakailangan. Pangalawa po ay make sure to prioritize big goals and dedicate most of your energy. Siguraduhin daw po natin kung talagang kailangan na ah, na ating attention at yung ating energy para para ta para tayo ay magtagumpay. Pangatlo po ay embrace boredom and stick to the things that are working well for you. Ito po yung sinabi kanina na wag daw tayong mabagot at kung ano yung sa tingin natin na makakabuti o pwede nating gawin na yung talagang ano bang tawag nito yung sa tingin natin ay ang ginagawa natin ay doon patungo sa gusto nating marating, doon na daw po tayo at wag na po tayong magsimula ng iba. Pang-apat po ay focus on the essence of the goal you want to reach. Mag-focus lang daw sa gusto nating marating. Pag hindi tayo nakapokus doon, ay yun yung dahilan para ma, ma, hindi po natin makamit yung ating gusto na maabot sa buhay. Next po, dyan na nga. Yun lang po, Doc. Thank you po. Okay. So maraming salamat po sa ating reporter. At ngayon mga kapatid, ang panahon ng pagbibigay ng mga may hirap na mga katanungan. Yung mga medyo madali lang na tanong, huwag nyo na pong itanong kasi ayaw ni Sir Verslian ng mga tanong na hindi nakakapagpapawis. So, kailangan niya, pag nagtanong kayo, yung medyo papawisan siya mga kapatid. No? Okay? So, pwede na po kayong magtanong mga kapatid just in case mayroon kayong gustong i-clarify. At para sa inyo po mga kapatid, ay huwag lang po kayong umasa sa tinatawag, inire-report ng ating mga reporters dito. And I suggest that you also have to read the book. No? Mas maganda din na basahin nyo ang aklat. No? Na ito kahit dahil ang ating reporting time is too short, no, para lang makaber natin ang lahat, pero you have to read the book by yourself para makaver niyo mga kapatid at makuha ninyo yung mga hindi maire-report ng ating mga reporters. Okay? So, gusto niyo ba ng good news mga kapatid? Yes, Doc. Parang, Ano yun? parang tulog ang bayan. Yes, Doc. Gusto po namin. Ng good news. Okay. Ito po ang good news. Para sa mga nandito ngayon, mayroon akong ibibigay na bonus.
No? Bukod doon sa 5 points Wow. kanina, may bonus din. Yung dumating kanina ng 710, no? Matik ang bonus doon. Pero ito po yung bonus para sa unang magtataas ng kamay, no? Hindi, sabihin natin 7. The first 7 na magtataas ng kamay, makikita ko dito sa aking screen na malalaman kung nagbabasa din ng aklat ng ating reference. Okay? So, magkakasubukan na ngayon kung nagbabasa ba talaga tayo. Okay. Ano po? Wala pang ang question. Tumaas na ng kamay. Disqualified na ito. No, disqualified na ito kasi mamaya hindi pa, wala pa ang question, parang true or false ang question na. No. Wala pang 1 to 10 na fill upan na ng answer na true true false true false 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 true true. Parang ganun na, no? So, huwag mo na magtaas ng kamay habang hindi pa naibibigay ang tanong. Okay, paunahan lang po ito, no? First 7. Pag naibigay ko na ang tanong. Okay. Okay, so ang question, ang report ni Sir Versley or ni Chaplain Ramak is how to deal with a failure due to lack of focus. Okay, now, ang tanong ko, alam niyo ba mga kapatid na ang author ng aklat na ito ay sumulat din siya ng isang aklat na nakafocus lang, no, on the ultimate focus strategy. That is dealing with setting the right goals, developing powerful focus, and stick to the process and achieve success. Na mali po yung tanong ko mga kapatid. Ang tanong ko sana kung ano yung aklat eh. Ang title ng aklat. No? Okay. So, okay. Para malaman natin kung nagbasa ba talaga, okay, pakisulat ng aklat sa sino ang first 7 na makasulat ng title ng aklat ng author na nakafocus talaga sa tinatawag na that is about the ultimate focus, the ultimate focus strategy. Okay, no? Now, sulat sa chat box kung ano po yung the ultimate focus strategy. What is it all about in one line? Okay. Tingnan ko yung chat box. Ang first 7, no? Yung first 7 na nakapagsulat ng kung ano ang the ultimate focus strategy na sinulat ng author. Okay. Nawala yung ano ko, screen.
Ayusin.
Okay, so ang nakakuha lang po mga kapatid ng ating konting question ay si Mr. Efraim Placido, no? Kasi siya po yung nakapagbigay ng tamang sagot. Ang tamang sagot is how to set the right goals, develop powerful focus, stick to the process, and achieve success. Yung iba ay ibinigay ang buong title ng aklat, which is the ultimate focus strategy. Yan na po ang ating question no? Ano ang ultimate focus strategy? What is the ultimate focus strategy about? What is it about? So, ang sagot ay yung kasunod na linya. Yung sagot kasi doon, yung nag-define ng title ay yung subtitle. How to set the right goals, develop powerful focus, and stick to the process and achieve success. So congratulations, Mr. Placido. Ay ikaw po ang nakakuha ng tamang sagot. Yung iba ay kinopya ang lahat, ay sumubra pa sa tamang sagot yun, no? So, mayroon kang aklat na ito mismo ang the ultimate focus strategy ang ibibigay ko sa iyo. Thank you, Doc. Okay. Pero gusto niyo ba mga kapatid, no? Gusto niyo ba rin ang aklat nito? Parang hindi yata niyo gusto no? Kami rin, Gusto, Gusto Doc. po, Doc. Gusto po Gusto namin, po, Doc. Okay, so ganito yung deal, no? Deal or no deal. Ibibigay ko sa inyo rin ang aklat na ito. Pag pumayag kayo na si Mr. Efraim Placido ay may additional na bonus points, 5 points para lang sa kanya. Pag, Yes, Doc. pag unang tumaas Yes, Doc. ng Yes, kamay Doc. na payag Yes, Doc. nito, ay papadalhan ko ng aklat na ito. Yung first, sabihin natin, no, first 10 na magtataas ng kamay. Okay? At the count of 10, no? So, first 10 at the count of 10 na magtataas ng kamay ay padadalhan din natin ng aklat na ito, pero walang bonus point. Si Mr. Placido lang po ang mayroong bonus points. Okay? So, mag-start na po akong magbilang, no? First 10 lang at the count of 10. Alright? So, magbilang na po ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, hindi umabot sa 10 ang gustong makatanggap, no? Okay. Bilangin natin ang tumaas, nagtaas ng kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang. So, extend pa natin ng another 10 seconds. 12 na Kasi, yata, Doc. ha? 12 na. 12 na ba? 13 na. 12. 12 na, Doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pwede 7, na po. 8 lang Saan kaya yung iba, be? Tingnan natin. Ako. Basahin mo lang, Doc, kung sino yun. Doc. Parang hindi ko makita masyado. Mag-type na lang kayo ng I do doon sa ating GC. Pag may I do, padala natin na ng aklat, no? Yung nag-I do. Okay.
So, doon na lang sa GC, hindi ko makita masyado dito eh. Mali yung aking bilang. Anyway, kailangan natin magkaroon ng focus. Kasi kung walang focus, ang buhay natin ay maging hocus-pocus. Alright? Hindi ko na yon i-elaborate mga kapatid. Malinaw na po ang sinulat ng author. Punta po tayo mga kapatid sa chapter 5. Sino po ang author ng chapter 5? Author? Ang reporter. Dealing with a fear-driven failure. May mga failure din pala mga kapatid, no? Na nararanas ang tao dahil sa takot, no? Ay, iba ay anxious, no? Sabi pa ng aking psychology professor, anxiety is fear of the unknown. Okay? So, tingnan natin kung ano ang bala ng reporter natin sa gabing ito. Sino nga po yung reporter natin? For chapter 5. Absent, no? Hello, Doc. Ako, Doc. Sayang. Sino yon? Richel, Doc. Oh, Doc Rachel. Okay, let's hear from Doc Rachel kung anong bala meron siya. Okay, good evening, classmates. Evening po. Okay, so, pasensya na kasi yung background, yung bahay namin malapit sa kalsada. So, baka mamaya may marinig kayong mga noise. So, okay lang ba? Can you hear me? Yes. Okay. All right. So, I will be dealing about chapter 5, dealing with fear-driven failure. So, this is the fourth type of failure. Okay, fear. Fear is considered as one of the most common reasons why people fail. So there is also a term here. This is an additional. This is what you call as atychiphobia. It's an intense fear of failure. It may cause you to put off or avoid any activity or scenario that has the potential for an unsuccessful outcome. So kadalasan yung mga tao ay nag-fail kasi meron na silang takot. Meron ding tinatawag natin na atychiphobia, yung intense na klase ng takot dahil ayaw nila na mag-fail sila. So meron na silang fear. So there are causes of fear. So number 1, fear of the unknown. Yung meron kang takot sa mga hindi mo alam na mga bagay or mga mysterious things. Then number 2, we have fear of rejection. Takot tayo pag ma-reject tayo, kapag hindi tayo matanggap ng iba. That's another cause of fear. Then the third one is fear of losing your identity. So this is a type of fear yung if you are already comfortable with what you are or if who you are, ayaw mong mawala yung kumbaga trademark mo, yung pagka-ikaw. So minsan, yung tao nag-fail kasi ayaw nila na mag get out of the box or their comfort zone. Then yung pang-apat, fear of losing connection. So again, meron tayong 4 na klase ng causes of fear. So number 1, fear of the unknown. The second one, fear of rejection. The third is fear of losing your identity. And then the fourth one is fear of losing connection. So isa-isahin natin. So number 1, fear of the unknown.
So, sinasabi sa sa aklat na people unconsciously often want to fail. Bakit kaya, no? So, sinasabi dito, yung tao, unconsciously pala gusto nating mag-fail kasi takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam. So, we tend to just stay where we are. So, dun tayo nagsistay sa lugar or sa situation natin na alam nating we're aware of. So there's also a saying here, a known devil is better than an unknown angel. So mas gusto natin yung alam natin, yung nakalatag na yung mga bagay or yung mga situation sa ating harapan. Yun yung gusto natin. Ayaw natin na mapunta sa madilim or ayaw natin yung mga bagay na hindi natin alam. Kaya kadalasan tayo ay nag-fail. Kasi wala tayo yung spirit na mag-risk para sa isang bagay. There's also this staying in the comfort zone rather than going out of the box. So, ito yung sinabi ko kanina na mas gusto natin yung mga bagay na alam natin, yung bihasa na tayo that we are familiar with. Gusto nating dun lang tayo. Ayaw natin sa mga bagay na hindi natin alam. So that's one fear. Fear of the unknown. So tips to overcome the fear of the unknown. So number 1, sinasabi dito, set for yourself a life-changing goal. So para ma-overcome natin tong fear of the unknown, kailangan natin meron tayong vision sa ating life, yung life-changing goal. Yung kumbaga, yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan, mag-set tayo ng mga aims or target. Yung magpapabago sa ating buhay. Another one is stretch your comfort zone. So, pwede rin palang nasa comfort zone tayo pero mag-stretch lang tayo ng territory. And then, next is too much security does not go hand in hand with growth. So, sinasabi dito na kasi tayo parang we are again comfortable na sa mga like for example, kung saan tayo nakatira, kung saan tayo nagtatrabaho, gusto natin yun lang yung way of life natin. So, hindi ibig sabihin na kapag secure tayo ay nag-grow tayo. So, they are not always parallel. So, too much security does not go hand in hand with growth. So, maganda naman yung secure tayo, yung safe tayo, pero meron ding instances or times na ito pala ay nakakapag-hinder or nakakapag-block sa ating paglago or pag-unlad bilang tao. Sabi dito na embrace the situation as a learning opportunity, even if it's initially disconcerting. So there are situations in our life na sometimes parang hindi tayo komportable, parang nakakainis, nakakabagot, pero these are situations pala na kailangan nating tanggapin because these are opportunities for us to grow. Okay, let's proceed to fear of rejection. Klaro pa ba? Naririnig ba ako? Yes. Yes. Okay. Yes, thank you. Okay, go ahead, ma'am. Go ahead. Sama kayo akong likod. Okay, number 2 is fear of rejection. So, yung kanina, di ba, fear of the unknown. Ito naman is fear of rejection. So, learning how to deal with a rejection can change your life too. Just like with the fear of the unknown, you immunize yourself against the rejection through consistent desensitization. So, yung experience dito ng author, ng writer ni Martin is that kumbaga nag-experiment siya na 'di ba pag makakita ka ng isang taong maganda, gusto mo makipag-usap sa kanya, pero sometimes sabihin mo na baka i-snub lang ako nito or baka i-reject lang ako nito kasi ano ba naman ako, 'di ba? So yung experiment niya is nag-aim siya na makipag-usap ng mga magagandang mga babae doon sa street. Okay, yun yung aim niya. So, yung aim niya is, kumbaga, i-target niya yung rejection. Gusto niyang ma-reject. So, sinasabi dito, thank you, Ben.
Forget about the end goal you're trying to achieve. Making a sale or setting up a date. And aim for rejection. Kumbaga dito, yung aim, para ma-overcome natin yung fear of rejection is kailangan nating i-aim yung rejection. Kailangan na, sinasabi doon, consistent desensitization. So, yung para bang, I don't know how to explain this one in Tagalog. Sa Bisaya pa, kasi makasamot sa Bisaya. Yung parang nagnanamba kasi binalik-balik. Alright, so pag palagi mo yang na-experience, parang for example, yung hiya, hindi mo na yan mafe-feel kasi you are being familiar with that experience, with that rejection. So, if your ultimate goal is to get rejected, then if you get rejected, you aren't losing anything. After all, that's what you were seeking. Okay, so paano natin ma-overcome yung fear of rejection? Is just to try. Just try. Just aim to be rejected. Just go for that experience. Experience mo yan. Kahit ma-reject ka. Kung ma-reject ka, ibig sabihin, na-hit mo yung target mo na ma-reject ka. It's another experience. And it will help you to overcome that fear. So, try lang ng try. Diba? Try and try. Meron kasabihan na try and try until you succeed. Meron din sa iba sinasabing try and try until you die. So, ganun yan. Okay, and then, nawala yung I. If you don't get rejected though, good for you. You acted despite your fear and programmed your mind that facing fears head-on is worth it. Okay, so sinasabi ng iba, itong mindset. So, meron na tayong mindset ba na kahit mag-fail ka, dahil palagi kang nire-reject, pero you still move on. You still go forward because you do not just stop there. You do not just stop with the rejection. Okay, then do not let the emotions cloud your judgment. Yes, dahil every time we fail, every time there is rejection, we tend to be, we are saddened, disheartened, upset. Yun yung mga emotions natin. So, every time that we experience failure or we fail, we will say, okay, hinto na, ayoko na. Okay, magkikwit na ako. Ito yung judgment natin. Pero sinasabi dito sa aklat na hindi natin hahayaan yung emotions natin na mag-overwhelm sa atin or mag-overpower sa ating judgment. So, kailangan natin yung matinding mindset dito. Okay, another one is don't give yourself even a second to think about doing something. The longer you hesitate, the less likely you'll be to act. So, going back to the example experience sa author. So, pag sasabihin mo na okay, gusto kong makipag-usap ng isang stranger. Pag matagal kang mag-act, merong mga bagay na papasok sa utak mo, sasabihin mo, ay, nakakahiya naman, baka isnab ako. So, marami ng mga bagay na mag-block sa yung plan. So, sinasabi dito, if you think of doing something, go for it. Do not hesitate. Or unless you'll be disheartened or you will be discouraged to do so. And then the third one is fear of losing your identity. So again, yung kanina fear of the unknown. The second one is fear of rejection. And then the third one is fear of losing your identity. So it's important to acknowledge that the biggest failure in life is to remain the same person throughout the years. So meron akong na-experience dito na pag sinasabing, kumusta ka? Okay lang. Parehas pa rin. Same pa rin. So, yun yung kapag ganyan ka lang, you stay there in that level. Ganyan ka lang. So, failure na yun sa yung life. As they say, if you're not growing, you're dying. So, meron naman nagsabi sa akin na pag tinanong ka na, how are you? You will say, like never before or better than yesterday kasi hindi ka constant or hindi
hindi parehas nung nakaraan. So there must be something na napuno na add sa yung pagkatao, sa yung ideologies, sa yung mga like emotions or ideas or like academic achievements ba or in your social life. So meron talagang like bawat araw sa ating buhay, meron tayong mga bagay na na-add sa atin bilang tao. Then don't romanticize the fact that you're struggling. Pride yourself on overcoming your circumstances instead of drawing significance out of your hardships. So, yung experience dito ay yung kay J.K. Rowling. So, yung 'di ba, yung bestseller na author ng Harry Potter. So, yung experience niya in life, so, in poverty, so napakahirap ng buhay. Pero, yung sinabi niya, focus tayo, yung pride. Meron tayong pride sa ating sarili na na-overcome natin yung pagiging mahirap natin. So, hindi yung parang we are comfortable with that identity na mahirap ka. So, you have to overcome that one. At yung masasabi mo sa sarili mo na kahit mahirap ako pero nakaya ko na iangat ang aking buhay mula sa mga paghihirap na yon. Poverty entails fear and stress and sometimes depression. It means 1,000 petty humiliations and hardships. Climbing out of poverty by your own efforts, that is indeed something on which to pride yourself. But poverty itself is romanticized only by fools. So, yun yung sinabi ni J.K. Rowling. Okay, meron tayo ditong empowering story. Napakaganda talaga ng book. Thank you talaga, Doc. So, napakaganda ng mga stories dito. So, an example of this is the story of Sidney Poitier. I don't know if this is the correct pronunciation. So, Sidney Poitier. So, he is an accomplished Bahamian American actor and cultural symbol. So, he shared his life in his book, Life Beyond Measure, that the first and most significant turning point in his career was when he picked up a local newspaper and browsed through the job listings looking for a job as a dishwasher. So napakaganda ng story niya kasi naghahanap lang siya ng job listings or vacancies as a job dishwasher, pero nakita niya yung ad doon sa dyaryo na wanted or naghahanap ng aktor. So, malapit lang naman. So, pinuntahan niya doon. Pero yung mga times na yon is hindi pa siya nakapagtapos ng higher level o ng elementary level. So, hindi siya masyadong magaling magbasa. So, binigyan siya ng chance ng director, pinabasa yung script. Pero dahil nga meron siyang ng strong Bahamian accent tsaka yung pagbabasa niya. So, he was, pinalabas siya. Sinabihan siya na, huwag kang mag-actor, hindi ito para sa'yo. So, mag-dishwasher ka na lang. So, sinabihan siya ng ganun. Yung pag-uwi niya, naisip niya na, bakit sinabi ng director na mag-dishwasher ako? Alam ba niya na dishwasher talaga ako at ito ang hinahanap kong trabaho? So, that made him that experience in his life pushed him and inspired him na ipapakita ko sa kanya na gusto kong maging magaling na aktor. So that was the turning point in his life. So later on, he met someone na although nag-dishwasher pa rin siya, then may na-meet siya na tao na tumulong sa kanya para makapagbasa na siya, marunong na siya magbasa. Tapos yung accent niya hindi na masyadong yung sa Bahamian na accent. And later on, nag-audition pa rin siya. So pagiging actor, and that was the starting point na naging napakasikat, award-winning actor. At based sa picture, he was awarded by the former president ng isang award na highest award para sa kanyang lahi. So, the fourth one is fear of losing connection. Hello po. Nandyan pa ba kayo? Yes. Po, dito. Okay. Dito. Yes, maganda yung story ni Sydney. So, yung fear niya na-overcome niya. Okay? So, kahit na meron siyang mga limitations, pero nagpursige siya na
ma-accomplish niya yung target niya. Okay, so the fourth kind of fear is fear of losing connection. So, sinasabi dito na accept that reaching your goals inevitably means dealing with some of those problems. Actually, the first step to deal with the fear of losing connection is to ensure that the support system you have in place will be there for you when you grow tired of making yourself a victim. So usually merong yung takot tayo na mawalan tayo ng karamay or yung mga supporters natin. So there are times na hindi tayo mag-audition or hindi tayo mag-a-apply o hindi tayo maghahanap ng ibang trabaho or yung passion natin, yung gusto natin, hindi natin ipupush kasi takot tayo na hindi tayo i-support ng family natin or baka i-bash tayo ng mga friends natin o baka sasabihin ng ibang tao na bakit nag-resign siya sa pagiging teacher, bakit naging ganyan na lang siya. So this is one of the causes of failure. Ito yung fear of losing connection. So sinasabi dito na in short, maghahanap tayo ng mga tao, yung mga support natin, support system, yung mga connection na kahit na lugmok na tayo, ay nandyan sila para mag-support, mag-alalay sa atin. And kahit will be there for you when you grow tired of making yourself a victim. Kapag naisip natin na parang yung napakahirap na ng situation, then sometimes sabi natin na mahirap na palagi na lang tayong victim in life. So, ganun. There are only two groups of people. So, your closest friends and your family. So, always, diba, yung family natin, through thick and thin, nandyan sila. At then, yung mga tinatawag na, yung mga best friends or mga closest friends natin, yung mga true friends, na kahit ano pa man yung mga decision natin sa buhay, they will still be with us. They will still be the shoulder to lean on. Okay. So, sila yung ating maaasahan. If you want to become a professional artist, surrounding yourself with fellow artists, ideally those who are most successful than you are, will give you a stronger sense of connection than trying to explain to your non-artist friends why on earth you want to paint those. So sinasabi dito na, napakaganda no, sinasabi dito na kapag ito yung goal mo, then you have to be in that surrounding, yung merong mga positive na mga vibes. Yung may mga tao na magpupush sa'yo na gawin mo to, i-inspire kayo, kaysa sa magstay kayo or magstick kayo sa magstick kayo sa group of people na palaging negative yung kanilang sasabihin sa'yo, and all you do is just to explain to them why you like this, why this is your passion. So it's a waste of time. Parang nakakahina ng loob at sayang yung oras mo, yung emotion mo kapag ganitong mga klaseng tao yung palagi mong i-interact. So if you can find support elsewhere, turn to books and the internet, and I'm sure you'll find reassurance there. So napakaganda, no? So sinasabi dito na kapag wala ka namang like mga tao na malapit sa'yo, na yung ma-interact mo face to face, so pwede ka naman na magbasa ng mga magagandang aklat like this book, diba? And the internet, and like for example, this community that we're having, this ministry that we're having, na kahit hindi tayo face to face na nakikita, pero every day sa ating klase, every hour, meron tayong nadaragdag sa ating kaalaman, meron tayong mga experiences na naririnig, okay, from our classmates, from our professors, na nakakapag-boost ng ating confidence, nakakapag-ignite ng ating enthusiasm and passion to do our ministry. So kahit malayo, pero nandito yung community, ito yung kagandahan ng ating ng community natin dito sa atin na chaplaincy.
So we will make a quick recap. So number one, the fourth type of failure is fear-driven failure. It can be further broken down into four. So we have fear of the unknown, fear of rejection, fear of losing your identity, and fear of losing connection. When dealing with the fear of the unknown and the fear of rejection, the only way to prevent that is to expose yourself to difficult and uncomfortable situations in which you face the unknown or a possible rejection. So the more that we will expose ourselves to circumstances or situations, the more that we'll become stronger for possible rejections that will come in our life. The more often you do it, the more comfortable you'll get with it. Soon you'll learn how to act despite those unpleasant emotions. So, ito yung sinasabi na hindi tayo magra-run away or mag-shy away from problems or troubles, but we're going to face it head on. All right, so then number 3, when you fail because of the fear of losing your identity, it's because there are certain negative aspects of your life that you consider you. If you consider obesity, poverty, so maraming mga bagay or mga negatibong bagay na pwedeng makakapag-discourage sa atin to push, to continue with whatever goal or dream we have in life. But it's scary and it's uncomfortable to throw them out. However, in the end, you have to stop romanticizing. Yung parang sinasabi mong okay lang to, maganda naman to. Yung parang, like sour graping ba? The bad aspects of our life. And realize that life is growth. So, an example, like what we're doing right now. So, although we are so busy with our careers, with our life, but still, we aim for growth. And gusto natin na mas marami pa tayong matutulungan through the knowledge and the skills that we are developing dito sa atin na pag-aaral. Then, the sooner you get rid of those bad things, the better your life will become. Then lastly, people fear they'll lose connection when they start working on or reach their bold goals. So, minsan sasabihin natin na ayaw na nila sa akin dahil ito yung ginawa ko, ito yung finalo ko, pero the fear is not unfounded. Some people will consider your efforts a threat to their self-esteem. Sabi na iba, bakit palagi siyang nag-aaral? Gusto niyang maging ganito para mas sikat siya or para mas titingalain siya. Pero the best solution is to surround yourself with individuals. So, kailangan natin focus tayo sa ating goal at humanap tayo ng mga tao na we have common ground, we have the same dreams and goals in life, who don't exhibit such a behavior and will actively help you reach your goal. So, this is the end of my presentation, and classmates, Doc, I hope that meron tayong natutunan sa gabing ito. Thank you! Ma'am, pwede pabalik yung number, yung 3 dito sa last. Hindi ko na picturean. Ito, sir? Yes, sir. Ayan, yan po. Thank you. Teka, saglit lang po, picturean ko lang. Ayan. Thank you. Okay, so back to you, Doc. Okay, thank you very much, Dr. Rachel, for that very dynamic presentation of the 5th chapter. Para sa mga nakapaghanda na ng mga mahihirap na tanong, ay pwede na po kayong magtanong, mga kapatid, na kasi si Dr. Rachel ay no? Ay ayaw niya ng mga tanong na mga madali lang, no? Gusto niya yung nakakapagpapawis na tanong. So, kung handa na po kayo magtanong, mga kapatid, pagkatapos ng next reporter natin, pwede na po kayong magtanong. Sino ba yung next reporter natin? Parang walang may... Po, si Pastor Fablio po. Fablio Pestolante. Ay, po? Pastor Fablio po. Mayroon po siyang crusade ngayon, mga kapatid. Evangelistic crusade. So,
hindi pa siya makakapunta, no? Ay talagang matutuloy yung tanungan kay kapatid na Bersley at saka kay kapatid na Richel, no? Ay napakaganda na po naman talakayan mga kapatid, no? Napaka ano sa inyo mga kapatid ay nakaka-relate po ba kayo sa mga fears of uh, yung fear-driven failures mga kapatid? Sino po ba yung bigyan natin ng panahon, no? Instead na tanong siguro, mas maganda dito na lang tayo kung mayroon kayong karanasan na magaganda at paano ninyo na tugunan or na deal with, no? Ang fear of the unknown, no? Fear of the unknown. Okay? Or siguro fear of rejection, no? Maganda yung pagka-emphasize dito mga kapatid, ano? No, yung fear of rejection. We have just to do some reverse psychology in order to overcome. So ano nga pala yun ang paraan para ma-overcome natin itong fear of rejection? Maaari na pong kayong You immunize, makikipag-interact mga immunize your kapatid fear against yung fear of rejection. So, anong gagawin? Di ba, lalo na sa mga kolportor parang ayaw you immunize ayaw pumasok lalo yourself. na pag malaki yung bahay no? Malaki yung bahay kasi merong fear of the unknown at merong pang fear of rejection. Kasama yun no? Fear of the unknown, fear of rejection. Yung kumbagang mag-aalanganin ka kanbasan mo yung bahay na yan kasi inisip mo baka hindi naman yan umorder So inuunahan mo na no? Baka hindi naman yan umorder. Mas lalong hindi order Kasi ano nga hindi mo na parang mayroon kang tinatawag na actually ang fear mga kapatid is is a default ano siya default I also mentioned that in my book you can achieve success you can achieve your dreams. I emphasized fear as ang tawag doon is a default, no? A default kalimutan ko na rin, no? Parang default siya na kagustuhan mo na maging failure. Okay. Kasi when you do not do things, it is because takot kang mabigo, automatic, bigo ka na talaga. Bigo ka na. So, ang takot mong hindi mabigo, yan mismo ang nakapag-default sa pagiging failure mo. No? Kaya ano po yung reverse psychology approach para ma-overcome yan? Sige nga, matawag ako kung mayroong nakinig. Si Chaplain Lumaktod. Pasok, Dok. Chaplain shortcut. Okay. Dok, pasok lang ng pasok. Pasok lang ng pasok. Explain. Oo. Okay. Sulod lang sulod. Ay, Doc. Kasi yung sa default maglaro ng basketball, Dok, default wala na yan. Atin, kahit ano. So, ang tanong ko po, tungkol po sa rejection. No? Okay. Paano mo ma-overcome yung tinatawag rejection through the so-called reverse psychology? Doc, Okay, pwede Engineer Celeste. Si Pasok Engineer lang. Celeste.
one way overcoming the fear of rejection is do not allow your emotions to cloud your judgment. So, yun po. Don't let your emotions will cloud your judgment. Okay, Meaning, maganda. Maganda rin yun, ano? Okay. No. Kontrolin mo yung emotion mo, no? Eh, paano kung hindi mo makontrol yung emotion? Kontrolin mo yung Okay yan, maganda yan. If you can control your emotion. Eh, problema, hindi ka makontrol kasi takot sa rejection No? Paano yun mag-pray, ayaw Doc. ma-reject. di ba, Doc, immunize mo na lang yung sarili mo sa against rejection. Parang mag-vaccine ka sa rejection, immunize mo na lang yung sarili mo. So, Correct. Correct. You have to do that so-called anesthesia. Yung word na ginamit ni Ma'am Rachel doon is desensitize. yung Desensitize. desensitization. Okay, so mayroon bang Desensitization. yung gusto ko ng solid talaga, no? Doc, subukan ko, Doc. Reverse psychology, Brother Glenn, kasi ito colportor ito leader ng colportor So, FPML ito Oo. Sino ba dito colportor? Sino ba dito ang colportor na papasok na pero hindi Opo. pumasok? No? Doc. Okay. Pasok na. Lahat Tapos, kami, Doc. ako din po, kasi siyempre, colportor din ako. May mga panahon na lakad lang ako ng lakad. Ikot lang ako ng ikot. Hindi ako makapasok Kasi, yun na nga, fear of the unknown, tapos fear of rejection, baka hindi ito umorder. Yung isipan talaga na baka hindi umorder ay talagang iniisip na nag-ano talaga, ano sa atin na napipigilan tayong pumasok. Kaya, ang layo ng nalalakad ko bago finally makapasok no? So kayo din po mayroong ganun. Okay. Doc, kulang siya sa Holy Spirit, Doc. Doc, kulang siya sa Holy Spirit. Kinahanglan siya mag-pray para makapasok siya. Kulang pala ako ng Holy Spirit noon, ano? Mag-pray Can I muna. share my testimony? I think the antidote of rejection. Kasi sa Chaplain- culture, when I was Yan Faustino ay medyo yung signal mo. maingay. Pakiulit. I said the antidote of rejection is mastering over it. Kasi when I was an APML, when I was an LA, I attended a 1-week seminar. All of the subject is mastering objection. So lahat ng anggulo minamaster. Okay, so for example, maganda rin yan, mastering the objective. So pag knock mo sa door, inopen, tapos sabi mo, good morning ma'am or good morning sir. Sabi niya, tapos nagtanong kaagad yung customer o yung prospect. Sabi niya, saksi niyo ba po kayo? Anong sagot? Kung tanungin natin si Sir Glenn, anong sagot mo? Sinabi kaagad ng tao, saksi niyo ba kayo? Hindi Anong sagot po. mo, Sir Glenn? Seventh-day Adventist po. Okay. So, hindi mo master ang objection. Okay. Hindi mo pala na-master pa yung objection na yan. Saksi niyo ba kayo? Importante din pala, sabi ni, So, pag may nagtanong sa inyo mga kapatid na saksi niyo ba kayo? Tapos, kasi whoever asked the question is in control of the situation. So, huwag niyong kakalimutan yan, no?
whoever is asking the question is in control of the situation. Pag tinanong ko po kayo, saksi niyo ba kayo? Ang tamang sagot according to the manual natin na ginagamit noon how to answer objections, itatanong mong balik. Sabihin mo, ma'am, naghihintay ka po pala ng mga Jehovah's Witnesses? Yun po ang balik. Kasi po, pag sinabi mo 70 Adventist kami, hindi. Saksi ni Jehovah lang ang aming hinihintay eh. So, wala na. Na po kayo, reject na kaagad eh. Kasi, kaya pala siya nagtatanong kasi may hinihintay siyang saksi ni Jehovah. Akala nila na saksi ni Jehovah na po kayo sa hinihintay nila. So, saksi ni Jehovah po pala kayo. Pag sinabi mo kagad na, ay, 70 Adventist kami, ay wala na po. Ay, hindi po. Saksi ni Jehovah po ang aming hinihintay. No? Okay. So, ang tama doon, according to the writer, no, the author, tanungin mo rin, naghihintay po kayo ng saksi ni Jehovah? Kasi po kung hindi naman sila naghihintay ng saksi ni Jehovah, hindi po, ayaw namin ng saksi ni Jehovah. Hindi po kami ma'am saksi ni Jehovah. Then you present yourself as a representative dati Home Health Education Service. Pero ngayon, kung anong product na gusto mong i-represent like Health and Home, we are representatives of the Philippine Journal for Healthy Living. So, yun po ay, pero wala po na, hindi naman tayo dito nag-i-LMS mga kapatid, no? Ipagpaliban natin muna yon doon sa mga publishing directors. Kasi baka sabihin, nag-lecture na po tayo ng publishing dito. Na okay lang din naman. Pero, diretsuhan na po mga kapatid, the reverse psychology on how to overcome rejection is to seek for rejection. Hanapin nyo ang rejection, no? Kasi, yun po ang sekreto, ang pinaka-sekreto para ma-overcome nyo ang tinatawag fear of rejection. I-master na po kayo sa rejection, no? Pag sinabing no, it's okay, next. No, it's okay, next. So, pag nare-reject po kayo, wala na pinaglalaroan nyo na lang yung rejection you are a master of rejection, no? So, pag yun po ang inyong iniisip, you become a master of rejection because you are seeking for rejection, ay grabe po ang approaches ninyo Hindi lang po madodouble, triple o ma-quadruple pa ang mga pag-approach ninyo on a certain aspect of life or endeavor. Not necessarily sa canvassing, no? Pero very much applicable sa canvassing. So it doubles, triples, and quadruples. So when you say, I am a master of rejection, no? I am seeking for rejection today. Brother Glenn, no? Sabihin mo sa mga kolportor, okay, today, I will take 10 rejections. Wow, napakaganda Ang goal mo, rejection no? I will take 10 rejections. Ibig sabihin, 10 exhibits po yan mga kapatid, no? So you get the courage because you are trying to have ang goal mo is to be rejected You are now seeking for rejection. So most likely sa 10 goals mo ng rejection, maaling makakuha ka ng 6 exhibits doon na akala mo lang na i-reject ka, hindi pala i-reject. So pag nandoon ka na, sabi pa ng ating mga sales professionals, para maging successful tayo sa ating canvassing, remember the 3 Gs. Ano nga po yung 3 Gs? 3 Gs. Ano po? Kung nakalimutan niyo na mga kapatid,
And 3Ds is get in, get the order, get in, get the order, get out. So, ano lang po yun, tip lang po yun. No? Okay, so punta na po tayo sa, baka mayroon pang ano, kasi yun ang paborito ko talaga doon sa apat na yun, yung rejection eh. No? Yung rejection. Lahat po tayo nare-reject. Ang Panginoon na-reject eh. Sabi pa sa Bisaya, may anhi siya sa mga iya, apan ang mga iya, wala mo dawat kaniya. Di ba? He came unto his own, and his own received him not. Ito ng Panginoon, kayo po ba, the servant is not greater than his master. Di ba? The servant is not greater than his master. Ayaw nyo mag-invite ng mga kapatiran na mag-enroll sa Logos, baka hindi naman sila mag-enroll. So, overcome nyo yan mga kapatid, no? Invite, no? Pag ayaw, next. Invite, pag Yes ayaw, po ako, next. nag-invite. Okay. So, pag na-reject kayo, Lagi ko nag-invite. you just laugh it out, no? Okay. Bakit? Sino pala ba ng ano? Sabihin mo na lang sa ano, ako ba naman ang yayaman, eh, di ba? No? So, kumbaga sa mga ano pa, bahala ka, no? Para naman sa kabutihan nyo, ang ginagawa mo na ine-invite kita, ano? So, Yes, pag Doc. ganun ang ating spirit mga kapatid, no? Marami tayong mai-invite. Pero pag ang Opo, I keep spirit on inviting natin na more, huwag Doc. akong mag-invite kasi ang tanong yan, accredited ba yan sa CHED? Yun po ang ating fear of fear of the unknown na naman, fear of rejection na naman. Kasi hindi pa accredited sa CHED. We're still seeking for the CHED accreditation, no? Pero kaya ang iba hindi nag-i-invite eh, no? Hintayin na nila ma-register tayo sa CHED baka para makapag-invite. By that time na registered na tayo sa CHED ay ang tuition natin mataas na rin, no? Okay. Doc, I Scholarship keep on inviting, Doc. natin. Okay. Ako, So, Doc, marami akong I would like to congratulate doon po sa mga maraming na-invite. I'm sure na marami ding rejection. The more you invite, the more na kayo ay marireject. No? So congratulations Opo. kay Engineer Felicity. Congratulations kay Dr. Terry. Thank you, Doc. Sino pa yung mga master, anong tawag doon? Master inviter. Tama ba yan? Okay. So, wala lang dito si Ma'am Sharon. No, si Ma'am Sharon ay talagang magaling din yun mag-invite. Yung iba, sawa na sa pag-i-invite, kaya nga reject eh. No? So, huwag po kayong matakot. I-master nyo ang rejection. No? So, from this class, how to become resilient, no? You will come out as a master of rejection. The more rejection you have, the more success you will have. No? The more success you will achieve. Parang ganito lang po Doc. yan eh. Kung sa sampu na demonstration ay mayroon kayong pa-order na 20%, so dalawa yung order. No, kung ang average order mo is 20%, no? So if you previously averaged 10 exhibits, that means to say with 20% success, no? Ay meron kayong two orders. Okay. So sa 2 orders na yan, sabihin nyo, ito pala yung aking statistics. I-record nyo kasi bawat isa sa atin mga kapatid, merong statistics. No? Kasi ang success ng tao is also being recorded by statistics, no? May measure natin yung trend ng success natin. So sa mga colportor, example, pag nag-average po kayo ng 10 exhibits and you get 2 orders,
Pag yung po, permi ang inyong exhibits 20, I mean 10, di meron kayong palaging 2 na orders. Eh, para madoble, gawin yung 20 exhibits. So you will have 4 orders. No? So yun po ang point natin ng more rejections, more sales, no? More acceptance. The more rejections you get, the more acceptance you will have. Okay. So, Doc, pwede Doc. More okay, Brother Daniel, where are you? Ito hindi naman sa sales. Alam mo, at least sa sale noon, sa kulpultor ay alam ko yung paano i-handle yung mga objection. Ngayon, sa church, Doc, merong membro na sa church na alam ko na parang nire-reject siya. Ngayon, ang kanyang parang ginawa para makapagsimba pa rin siya, lumipat siya sa ibang church. Paano yun, Doc? Parang nire-reject siya sa paano niyang i-overcome yung rejection niya doon sa church? Okay, dalawa kasi ang response dyan mga kapatid. Merong tawag fight, merong flight. So, ang ginamit niyang response doon ay flight. Pero malapit lang yung church sa kanya yung mayaw sa kanya. Yun ang pinakamagandang remedyo ngayon, Doc. Yun ang paraan niya doon sa pag-deal sa kanyang predicament sa rejection. Okay, yun tinatawag na parang sa stress lang yan no? Stress. Anyway, i-discuss natin yun, isa sa mga pamaraan doon. Yan po ay sa psychology din, no? Ay fight and flight. Okay. May yung iba sa inyo ay nag-register na sa ating stress management coach. Stress management coaching certification. Pagkatapos niyo ang kurso na yon, ay kayo po ay magiging certified stress coach. So, huwag niyo pong ipagpaliban ang seminar mga kapatid dahil ang sunod na cost ng ating certification ay tataas na po siya. So, ngayon lang po yan, ibinigay natin ng parang binargin na lang po natin yung price, yung registration fee for $299 with a lot of freebies. Pero the next time na i-offer natin yan ay tataas na po. So kung hindi pa po kayo nakapagpa-register this week mga kapatid, for the early birds rate, no, you get it at $299. No, pero pag doon na po kayo sa mag-start na po, that is already $499. No? $499 na po ang ating stress coaching certification. Pag doon po kayo mag-register sa pag-start na po ng ating certification training. So ngayon habang magre-register na ako po habang wala pa po, okay, ma-achieve nyo ang ang early birds rate. Ibig sabihin ng early birds rate, nagpadala na po kayo. Hindi lang nagpalista. Okay. No? Nagpadala na po kayo kay Ma'am Manilyn ng $299. No? Tanungin nga natin si Ma'am Manilyn kung mayroon na nagpadala ng $299. Kailan wala dito si Ma'am Manilyn ngayon. No? Doc, follow up lang sa kanto. Doc. Sige, Brother Daniel. Sa kuwan kasi, Doc, okay lang sa Manila kasi maraming mga hindi ka gano'ng nakikita. Pero pagka sa sa probinsya nangyari yan na parang lumilipat ka, parang halata yun. Okay lang ba yung ganun, Doc? Pag sa probinsya, halata. Okay lang. Dito sa akin, kasi hindi gano'ng halata. Nalilipat ka ng church. Pero pag sa probinsya, malapit na ngayong church mo, tapos lilipat ka pa ng ibang church. So wala namang masama doon sa wala namang masama doon sa pag-cope ng kanyang problema
ang tawag dyan is avoidance, no? Avoidance or tinatawag din siya na flight, no? Flight, okay, flight approach. So, iiwasan niya yung problema. Yung iba, merong mga tao na hinaharap talaga nila ang problema, no? Okay. Pero it does not refer too much to rejection. Kundi yung tinatawag doon na mga conflict po yan, no? Oo nga, Conflict rather than rejection, no? Okay. So, yung huwag nga na sabi natin ng iba eh. kalimutan, yung pong flight, actually, biblical din yan, no? Kasi mga approaches yan. Sabi nga ng Panginoon, if you are persecuted in this place, go to another place. Hindi niya sinabi nga na, if you are persecuted in this place, sige, magpa-persecute po kayo. So, ang tawag dyan is avoidance, the fight and flight. Okay. Kaya ang biro, Doc, Anyway, ang biro, pagdating niya sa i-discuss langit, natin sabi niya, yan. sabi ang I-discuss din biro-biro natin doon, yan. pagdating niya, okay. Ang May biro-biro doon, Doc, mga pagkadating niya sa pamaraan din langit, po. sabi, Kasi kahit saan, maraming makasalanan mga kapatid, no? Hindi mo alam yung pinuntahan mo ng church, sobra pang mga ano doon no? Kaya ang gagawin mo na lang, lipat ka na lang ng lipat, no? Hanggang sa born again ka na lumilipat. So, sabi nga na biro na Doc, pagdating sa langit, tapos nakita mo pa rin yung dati mong ka-church doon, baka bababa ka kasi andun sila. yun lang. Oo. Tatakbo ka, imbis makakakain ka na ng bunga ng Tree of Life. Ayaw mo kasi nandun pa si Brother Daniel. No? Okay. Kaya dapat i-cope up niya kung paano ma-deal niya yung kanyang Yun rejection. yan ang ating pag-aaralan sa sunod natin na coaching certification ng stress management coaching certification. So, wag lang kalimutan, Jesus is our example. Siya po ay na-reject, no? Din tayo po talaga ay mare-reject. But when you fight it with desensitizing yourself, no? Ang tawag dyan sa kanang ano man tawag noon ay yung kubalan ka na ba? Iwan ko kung ano yan sa Tagalog. Magkakalyo ka na pala, no? Kailangan mo lang magkaroon ng kalyo tungkol sa mga rejection, no? Para hindi ka na masasaktan. Okay. So, sanayan lang. Okay. No? Kasi pag Thank you, Doc. Tapos, another advantage, parang negative siya, pero pwede rin, no? Maging couple mox. Couple mox, mga colportor, couple mox. Okay. Hindi lang couple books, couple mooks, no? Another negative din yan. No? Pero kung isipin natin, parang walang hiya. Okay. Mga walang hiya, no? Okay. So, sabagay, talagang mali naman yung walang hiya. Mga wala ng hiya, siguro yung maganda. No? Kaysa walang hiya, parang talaga, sobrang negative. No? So, pag nawalan ka na ng hiya, hindi ka na nahihiya, nakakatayo ka na sa pulpito Kasi yung fear din kahit sa pagsasalita sa pulpito, yung fear ay din po yan, factor din po yan Yung iba ayaw tumanggap ng part. Bakit? Because of that fear. So automatic failure na sila. Bakit? Hindi sila na-develop no? Fear of the bakit bang mayroon, no?
sa pagsasalita, pag-aawit, etc. No? So, dapat ma-develop yung pagiging couple mocks. Pagiging walang hiya. Kung wala ka ng hiya, eh di, tatayo ka na sa pulpito, aawit kahit sabi pa ng Ilonggo, libagon no? Kahit out of tune, umaawit pa rin walang hiya no? Okay, so, mention din ni Ma'am Rachel na yung baka pagtawanan, na parang, na-mention mo ba yan, Ma'am? No, yung baka tawanan ka, Yes, ano yes, mo, Doc. so, okay lang kung tawanan, you do the reverse psychology. Di napasaya mo siya. Napasaya mo sila. Ang sarap ng napasaya mo yung tao no? Okay. So, ano po yon? Master rejection. Embrace rejection. No? So, yan po mga kapatid. Okay? 8:45 tayo ngayon. Si Doc Arnel po ba ay magtuturo ka pa po ngayon, Doc Arnel, or ibibigay natin sa next reporter? Ah, Doc? magtuturo po ako. Mga 9 o'clock po ako mag-start, Doc. Okay. So, pwede pang 12 pumirit ng minutes. isang reporter. Opo, 12 minutes, Doc. Pwede pa po. Okay. Next reporter, sino po? Kasi marami pa tayong pag-uusapan para maging resilient chaplain tayo. No? Kasi we need to be resilient para tayo po makapagpasa ng ganoong skill or ability sa ating mga clients. Kasi dito po sa mundo, ang mga resilient na mga tao, sila po yung nagiging successful at sila po yung nakaka-bounce back sa kanilang mga problema and start life all over again. Ano po yung next natin? Anong title? Chapter, ano na yon? Chapter 6? Tama po ba? Chapter 6? Yes po, Doc. Okay. Dealing with failure due to self-sabotage. Self-sabotage. Sino yung naka-assign dito? Parang si Sir Jober yata, no? Sir Jober, ikaw ba yung sa self-sabotage? Hindi po, Doc. Number, ano po ako, Doc? Chapter 11 po ako. Chapter 6 po, chapter 6, self-sabotage. Dr. Pablio po, yung chapter 6. May Oo. crusade ata. Pablo yun na self-sabotage siya ngayon So, okay. Chapter 7. Pagpaliban natin yung Ako po ang chapter 7, pero Okay. kamay naman ang time, Doc. Pwede next week lang ko. I'm very ready, Murag- pero pwede sa next week lang. Murag na kulangan si Ma'am Nag-email. Minil sa time, no? Yes po. Okay. So, next, na lang, next week. Meeting Kasi na lang po. Kasi medyo bitin. alanganin kasi ang handa niya ay 40 minutes Sayang yung preparation ko. Tapos prepare ko pa naman na slice 100. Okay, so grabe talaga. Joke. So, Hindi okay, so let's have a break mga kapatid for 10 minutes para makapagpahinga. Yung iba ay kakain pa. Thank you very much for your participation. Hindi po tayo nakapagpanalangin pala kanina, no? Manalangin na lang po tayo ngayon mga kapatid. Hindi na opening prayer. Closing prayer na lang to, no? So si Maminil na lang ang manalangin para sayang naman yung kanyang pag-exercise na makapag-present ngayon kaya lang wala nang time no? So prayer na lang po Ma'am Minel. Let's pray. Almighty Father in heaven, we thank you so much for all the lessons we have learned from our speakers tonight.
regarding the dealing with failures in our lives. Thank you for uplifting us, and thank you for giving us the ideas on how we deal or manage this to ourselves. May you give us the Holy Spirit that we may able to apply this in our daily encounters of our lives. Continue to bless us as we are waiting for the next subject with Doc Arnel. Give us the wisdom from above, be able to learn more, not only for our personal use, but also to be used in your glory. Thank you so much for hearing my prayers. In Jesus' name, amen. 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 So thank you very much for our Amen. reporters tonight. We have, ilan bang nag-report ngayon? Dalawa?